Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3. Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Parang napikon yata si Romualdez dahil hindi siya nakamayan ni BP Sara. Yung nag-viral video po sa social media na inabot ni Martin yung kamay niya kay Sara. Pero ang ginawa nitong Ale, imbis na kamayan si Tambakol, ha? Dumire-diretso. So, ang nangyari ngayon, eto, may pangalawang resolusyon para makipagtulungan sa ICC. Ha? Yan lang po ang nakikita kong dahilan, mga ka-PL. Kaya nagkaroon ng pangalawang resolusyon. Baka napikon itong mama, mga ka-PL. Pero dahil nga, meron na namang pangalawang resolusyon, ang ating pangalawang Pangulo may pahayag. O eto, basahin ko, pero bago tayo magsimula, makikisuyo lang sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, i-like niyo na rin po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Okay? Yun lang po ang nakikita kong dahilan, mga ka-PL. Kaya naglabas na naman ng panibagong resolusyon ang Kamara para makipagtulungan sa ICC para matuloy na ang investigasyon sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Wag ko kayong pikon, mabira. Hindi lang kayo nakamayan. Sumama na loob ninyo. Uulitin ko sa mga bagong subscriber sa channel na ito, dalawa lang ang sinusuportahan, Marcos lang at Duterte. Wala nang iba. Walang Arroyo, walang Romualdez, walang Padilla, ha? Walang sino mang politiko. Marcos, Duterte lang. Okay? Mainam na po yung maliwanag tayo. Baka mamaya sabihin ng iba dyan, bakit mo ginaganyan yung mama, pinsan ng Pangulo? Yan o kung pinsan, hindi naman siya Marcos. O, ganun lang kasimple yun. O, eto, BP Sara, ICC probe sa Pinas, labag sa batas, mga ka-PL. Siya nga naman. O, sinabi ni Vice President Sara Duterte na labag sa batas at pangmamaliit sa ating mga hukuman kung pahihintulutan ang International Criminal Court o ICC na mag-imbestiga sa anumang sinasabing krimen sa Pilipinas. Akala ba natin malakas ang ating justice system sa bansa? Bakit kinakailangan pa natin ang ICC? Wala ho ba kayong tiwala sa ating sariling mga hukuman, sa ating justice system? Bakit kinakailangan pa ninyong makipagtulungan sa ICC? Ito kaunting nalalaman ko tungkol dito sa ICC, pakicorrect lang po ako kung mali. Pero ang nalalaman ko po tungkol sa kanila, 25 o 26 years na po sila nag-ooperate. Pero, 5 katao pa lang po ang naipakulong nila. Actually, hindi po 5. 3 lang talaga. Yung 2 doon, detainee lang. Detainee lang po. Ganyan po sila kawik. Tapos, makikipagtulungan itong ating bansa sa ICC. Parang inaamin din natin na weak ang ating justice system. Diba? At higit sa lahat, nakakahiya ito, insulto ito kay Pangulong Marcos. Bakit? Sinabi na nung una ni PBBM na hindi siya
makikipagtulungan sa ICC. Pero eto mga mambabatas na nasa Kamara, ang titigas ng ulo, walang kukote, no? Hinihimok pa ang pamahalaan, ang gobyerno na makipagkaisa sa ICC. Sinabi na nga ni PBBM ayaw niya makipag-cooperate sa ICC. Ayaw niyang papasukin ang ICC. O ngayon, kung pumasa, kung sumang-ayon ang karamihan ng mga kongresista, abay nakakahiya ito sa Pangulo. Insulto po ito sa Pangulo. Ano sasabihin sa atin ng ibang bansa? Ano ba naman yung Pangulo nila? Hindi siya pinapakinggan ng mga mambabatas niya. Iniinsulto lang siya. Samantalang sinabi niya na walang ICC makakapasok sa bansa. Pero bakit itong mga mambabatas sa lugar nila hinihimok ang gobyerno para makipagtulungan sa ICC? Diba? Insulto po ito sa Pangulo. Example natin, si Putin, kapag sinabi niya sa bansa niya na hindi pwede, lahat sumusunod. Pero bakit dito sa bansa natin, mismo mga mambabatas pa ang bumabali sa sinasabi ng Pangulo? Okay lang sana kung tayo tayo mga nakasubaybay sa kanila pero hindi, mga mambabatas pa. Di hamak na mas may alam sa atin yung mga yan. Pero hindi ginagamit ng kokote. Walang pakialam sa paninindigan o sinabi ng Pangulo. Ito pa to allow ICC prosecutors to investigate alleged crimes that are now under exclusive jurisdiction of our prosecutors and our courts is not only patently unconstitutional but effectively belittles and degrades our legal institution, ani BP Duterte sa inilabas na pahayag nitong Huwebes, mga ka-PL. Huwag nating insultuhin at bigyan ng kahihiyan ang ating mga hukuman na sa pamamagitan ng pagpapakita sa mundo. Sa mundo. Kita nyo na? Mundo, ibig sabihin, makikita po ito, malalaman po ito ng iba't ibang bansa. Ay, wala yung Pilipinas. Nakipagtulungan sa ICC. Akala ko ba, kumalas na sila sa ICC, bakit ngayon hinihingi nila ang tulong ng ICC? So weak din pala sila. Ganyan po ka-weak ang ICC na yan. 5 lang po ang napakulong, ang 2 pa detainee. Tapos makikipagtulungan tayo sa kanila, parang nakakahiya naman yata. Ulitin ko lang huwag nating insultuhin at bigyan ng kahihiyan ang ating mga hukuman sa pamamagitan ng pagpapakita sa mundo na tayo ay naniniwala na mga dayuhan lang ang tanging may abilidad na magbigay ng katarungan at hustisya sa ating sariling bayan, dagdag pa niya. Nitong Martes, isa pang resolusyon o pangalawa na. Sabi ko sa inyo. Yung una, siguro ang resolusyon, ang gumawa ng resolusyon, yung Makabayan Black. Baka lang hindi tayo sigurado dyan. Etong pangalawa, baka si Tambakol. Kasi, hindi nga nakamayan. Nakipagkamay na. Gusto, ibig sabihin, willing na siya makipag-ayos. Siguro, kay BP Sara, hindi natin alam kung makikipag-ayos talaga siya o baka plastikan lang. Tinabla pa rin. Kasi naman po ikaw, BP Sara, huwag naman po masyadong baldita. Kayo naman, palibasa, alam namin na hanggang ngayon marami pa rin sumusuporta sa inyo ng mga politiko. Hinay-hinay lang po. Kasi marami pong mga kababayan natin ang hindi po kayang sakyan. Alam mo na yung medyo pagka-maldita natin ng konti. Alam naman natin yan. Lalo na kaming taga Davao, ay alam namin yan Di ba mga ka-PL?
hinahinay lang po, BP. Pero makakaasa po kayo na ang suporta namin nasa iyo pa rin, siyempre. Hindi ho magbabago yan. At wala pong pwedeng sumakal sa liig namin para baguhin ang pagsuporta namin sa iyo. Wala. Wala. O ito pa. Nitong Martes, isa pang resolusyon na humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC sa war on drugs ng Administrasyong Duterte ang inihain sa Kamara. Sino ang naghain ng pangalawang resolusyon sa Kamara? Sino? Hindi natin alam kung sino. Yung kanina, hinala lang natin yon mga ka-PL, na baka lang si Tambakol. Kasi nga hindi nakamayan. Pero ang totoo ho niyan, hindi pa talaga natin alam kung sino. Kasi itinanggi po ito ni Speaker na hindi di umano siya ang nasa likod ng pangalawang resolusyon na inihain sa Kamara. Ayos! Ano po ang masasabi ninyo mga ka-PL? Tama kaya yung hinala ko na baka nagtampo itong mama? Kasi hindi kinamayan ni BP Sara. O ayun. May lumabas na reso. Pero uulitin ko. Hindi tayo sigurado kung sa kanya ba talaga galing. Ano? Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Pag-iingat kayo lagi. Be blessed.